Para sa maraming Pilipino, ang pagtaya sa loto ay isang pangarap na maaaring magbigay ng kaginhawaan at pagbabago sa buhay. Ang ideya na sa isang iglap, mula sa simpleng pamumuhay ay magiging milyonaryo, ay tila isang magandang pangako ng mas magandang kinabukasan. Sa bawat tiket na binibili, may kasamang pag-asa na ang swerte ay kakampi at ang mga pangarap ay magiging realidad. Ngunit kasabay ng malaking premyo ay ang mga panganib na hindi agad nakikita. Ang biglaang yaman ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema. Mula sa mga kaibigan at kamag-anak na biglang lumalapit upang humingi ng pera hanggang sa mga mapagsamantalang individual na may masasamang intensyon. Sa kasaysayan, marami ng lotto winners ang nalagay sa alanganin. Ang ilan ay naging biktima ng panloloko, pagnanakaw, at sa pinakamatinding kaso, pati ng karahasan at pagpaslang. Ang tanong ngayon, totoo nga bang ang loto ay daan patungo sa magandang buhay? O ito rin ba ay isang bitag na maaaring magdala ng kapahamakan? Si Arturo Upena ay tubong Santa Magdalena, Sorsogon. Sa kanyang kabataan, siya ay nagtrabaho bilang taxi driver sa Maynila. Kilala siya bilang masipag at mapagmahal na asawa. Bagaman salat sila sa yaman, inampon nila si Reynan Upena na itinuring nilang tunay na anak. Hanggang sa dumating ang araw na biglang nagbago ang takbo ng buhay ni Arturo. Noong October 12, 2002, sa isang simpleng lotto outlet sa Antipolo City, isang tiket ang binili ni Leticia Upena, asawa ni Arturo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang numerong kanilang pinili ay tumugma sa winning combination ng Philippine Charity Sweepstakes Office, Lotto, na nagbigay sa kanila ng jackpot na 19.6 million pesos. Sa isang iglap, ang dating simpleng buhay ng mag-asawa ay nagbago mula sa pagiging ordinaryong mamamayan patungo sa pagiging milyonaryo. Matapos matanggap ang kanilang premyo, unti-unting nagbago ang buhay ni Arturo at ng kanyang pamilya. Bumili sila ng isang sasakyan, isang Toyota Grandia van, at lumipat sa isang mas maayos na bahay sa Nazareneville Subdivision, Barangay San Roque, Antipolo City. Dahil sa biglaang yaman, naging bukas palad ang mag-asawa sa kanilang pamilya at kaibigan. Marami ang lumapit sa kanila upang humingi ng tulong at si Arturo, na kilala bilang mabait at matulungin, ay hindi nag-atubiling magbigay ng pera sa mga nangangailangan. Gayunpaman, kasabay ng kanilang kasaganaan ay ang mga hindi inaasahang pagbabago sa kanilang paligid. Napansin nilang may mga hindi pamilyar na taong nagpapalakad-lakad malapit sa kanilang bahay, tila nagmamanman. Bukod dito, naging madalas ang kanilang pagtanggap ng mga tawag at bisita na humihingi ng pera, bagay na unti-unting nagbigay ng tensyon sa kanilang pamilya. Ayon sa kanilang kapitbahay, noong una ay itinago ni Arturo ang tungkol sa pagkakapanalo nito sa loto. Subalit hindi nagtagal ay mabilis din kumalat sa kanilang lugar ang tungkol dito matapos itong ipamalita ng matalik na kaibigan ni Arturo na si Mayurico Guatno. Si Mayurico Guatno, 50 taong gulang, ay hindi lamang pinsan kundi isa ring malapit na kaibigan at kapitbahay ni Arturo. Sa kanilang maliit na komunidad sa Barangay San Roque, sila ay kilala bilang magkababatang laging magkasama sa iba't ibang okasyon at gawain. Matapos manalo ni Arturo sa loto, lumapit si Mayurico sa kanya upang humiling na umutang ng pera
na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Ang halagang ito ay balak niyang gamitin para sa isang negosyo o personal na pangangailangan. Subalit, sa hindi malamang kadahilanan, tinanggihan ni Arturo ang kahilingan ng kanyang pinsan. Ayon naman kay Mayorico, ang nagbalita naman sa kanya tungkol sa pagkakapanalo ni Arturo sa loto ay si Reynan Eupenia, ang ampon na anak ni Arturo at Leticia Eupenia. Si Reynan ay pinalad na naging bahagi ng pamilya Eupenia nang siya ay ampunin ni Arturo at Leticia. Ayon sa mga ulat, si Reynan ay isang batang ulila na nahanap at pinalad na magkaroon ng magulang na handang magbigay sa kanya ng pagmamahal at pagkalinga. Sa isang simpleng tahanan sa Antipolo, lumaki si Reynan na itinuring na tulad ng tunay na anak ng mag-asawang Eupenia at itinuturing din na isang biyaya sa kanilang buhay. Si Leticia Eupenia, ang asawa ni Arturo Eupenia, ay isang mabait at maalagang asawa na masaya sa simpleng buhay na kanilang tinatahak. Ngunit matapos kumalat ang pagiging lotto winner ng kanyang asawa, nagsimula rin ang mga pagbabago sa buhay nila. Mabilis na nakilala si Leticia sa kanilang komunidad bilang mayaman at mapagbigay. Subalit kasabay ng kasaganaan ay ang mga hindi kanais-nais na pagbabago sa kanilang pamilya. Noong October 28, 2002, nagdiwang si Arturo ng kanyang ika-58 kaarawan sa kanilang bahay sa Antipolo. Masaya ang selebrasyon. Naroon ang kanyang pamilya, ilang kaibigan, at malalapit na kamag-anak. Nag-inuman at nagkantahan ang ilan, habang si Arturo naman ay masayang nakikipag-usap sa kanyang mga bisita. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling gabi na makakasama nila siya ng buo at masaya. Matapos ang kasiyahan, pasado hating gabi na nang magsimula ng magpahinga ang karamihan sa kanilang bahay. Si Arturo at ang kanyang pamilya ay pumasok na sa kanilang kwarto upang matulog. Hindi alam na may nakaambang panganib sa kanila. Madaling araw ng October 29, 2002, isang grupo ng 5 hanggang 7 na armado at nakabonet na kalalakihan ang lihim na pumasok sa bahay ni Arturo. Ayon sa investigasyon, maaring ginamit ng mga sospek ang isang lihim na daanan o maaring may tumulong sa kanila mula sa loob. Pagpasok nila sa bahay kung saan nadatnan nilang tulog sa sala si Reynan at inutusan itong yumuko at iniwan kasama si Mayorico na naroon din sa oras na iyon. Tinungo nila ang silid ni Arturo. Sa isang iglap, pinaulanan siya ng bala, isa sa batok, 2 sa tiyan. Hindi nagawang lumaban ni Arturo at agad siyang binawian ng buhay. Matapos ang pagpaslang, ang mga salarin ay tumangay ng 200,000 pesos na cash at ang Toyota Grandia van ng pamilya bago mabilis na tumakas. Sa oras na iyon ay mabilis ding tumakbo palayo si Mayorico ayon kay Reynan. Matapos ang sunod-sunod na putok at nang makaalis na ang mga sospek ay dali-dali umanong pinuntahan ni Reynan si Arturo. Nang makita niya ang sinapit ng itinuturing na ama ay tila huli na ang lahat. Ayon kay Reynan, agad siyang humingi ng tulong kay Mayorico sa pagbabakasakaling maisalba ang buhay ni Arturo. Subalit, ayon sa kanya, ay imbis na tumulong, pinagsarahan siya ng pinto ni Mayorico at sinabing ayaw niyang makialam dahil patay na ang papa nito. Nagulantang ang buong komunidad sa naganap na insidente. Ang isang dating masipag at mabait na lalaki na wala namang kaaway ay naging biktima ng isang marahas na pagpaslang. Agad na naglunsad ng investigasyon ang pulisya upang hanapin ang mga salarin. Sa simula, inakala ng mga pulis na simpleng kaso ito ng pagnanakaw na nauwi
sa pagkitil ng buhay. Gayunpaman, habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang mga espekulasyon na maaaring may kinalaman ang mga malalapit kay Arturo sa pangyayari. Ayon sa ilang ulat, isinama sa listahan ng mga sospek ang kanyang asawa na si Leticia at ang kanilang ampon na si Reynan. Isa nga sa pinakakontrobersyal na teorya ay ang posibilidad na may kinalaman ang mga taong malapit kay Arturo sa kanyang pagpanaw. May mga nagsasabing hindi simpleng pagkakataon lamang ang pag-atake ng mga armadong lalaki sa kanilang tahanan. Ang pagpasok ng mga salarin sa bahay ni Arturo ay tila hindi isang random na pagnanakaw, kundi isang maingat na plinano na operasyon. Ang mga pumaslang sa kanya ay dumiretso agad sa kanyang kwarto at hindi na inaksayang halughugin ang buong bahay, na maaring indikasyon na alam nila kung nasaan ang pera at kung paano papasukin ang bahay. Sinasabing may mga nakakaalam na si Arturo ay may malaking halaga ng cash sa kanyang bahay mula sa kanyang bagong yaman. Dahil dito, hindi malayong may nag-leak ng impormasyong ito sa mga kriminal. Ang ilan sa mga haka-haka ay posibleng gustong kontrolin ni Leticia ang buong premyo, kaya maaring ginamit ang mga kriminal upang alisin si Arturo sa larawan. Mayroon ding balita na naging ugat umano ng sama ng loob ni Leticia sa kanyang asawa ay dahil hindi siya isinama ni Arturo sa joint account sa bangko, na ibig sabihin ay hindi binigyan ng access ni Arturo ang kanyang asawang si Leticia sa napanalunan nitong pera, na maaring dahilan ng pagplano nitong tapusin ang buhay ng kanyang asawa. Si Leticia, na wala sa kanilang bahay nang paslangin si Arturo, ay binanggit ng pulisya bilang sospek. Si Reynan, ang 34 years old na adopted son, ay naroroon sa gabi ng insidente, ngunit hindi siya tinamaan ng bala, kaya't nakaligtas siya sa pangyayari. Ayon sa ilang ulat, si Reynan ay tumulong kay Leticia sa pagharap sa mga pwersa ng otoridad na dumating upang imbestigahan ang krimen. Subalit, hindi rin nakaligtas si Reynan mula sa mga paratang na lumutang. Dahil sa kanyang posisyon bilang ampon, si Reynan ay naging isang person of interest sa investigasyon ng krimen. Marami ang nagduda sa kanyang papel sa pagkamatay ng kanyang ama-amahan. Ang mga haka-haka at espekulasyon tungkol sa kanyang motibo ay nagsimula agad. Pinaniniwalaan ng ilang tao na maaaring may kinalaman siya sa krimen upang makuha ang parte ng premyo ng loto. Dagdag pa dito, mariing pinanindigan ni Reynan na si Arturo ay nakakolekta lamang ng 250,000 pesos mula sa PCSO. Ngunit binasag ng isang pinsan ni Arturo ang kanyang katahimikan para kumpirmahin na nakatanggap ang pamilya Yupenya ng 4.25 million pesos sa 19.6 million pesos na pot mula sa draw noong October 12, 2002. Subalit giit naman ng mga opisyal ng PCSO na ilabas na ang lahat ng napanalunan ni Arturo Yupenya. Kung gayon, nasaan ang natitirang premyong pera na humigit kumulang 15 million pesos? Karugtong ng kontrobersiyang ito ay marami din ang kumikwestiyon sa kakulangan ng PCSO sa pagprotekta sa pagkakakilanlan ng mga nananalo sa loto. At sinasabing ito marahil ang dahilan kung bakit nalaman ng mga kawatan ang katauhan ng loto winner na si Arturo. Samantala, si Leticia ay nagpakita sa opisina ng Antipolo Police upang linisin ang kanyang pangalan at itanggi ang pagkakasangkot sa insidente. Sa kabila ng mga paratang, si Reynan ay patuloy na pinagtatanggol ang kanyang sarili at ipinakita nito ang kanyang pagiging inosente. Gayunpaman, ang mga otoridad ay hindi nakakita ng matibay na ebidensya laban kina Leticia at Reynan,
kaya't sila ay pinalaya mula sa anumang pananagutan sa pagpaslang kay Arturo. Isa pang tinitingnang anggulo ay ang pagkakasangkot ng kaibigan ni Arturo na siya ding nagpakalat ng balita tungkol sa pagkakapanalo nito sa loto. Ayon sa mga ulat ng pulisya, ang pagtanggi ni Arturo na magpahiram ng pera kay Mayor Rico ay naging mitya ng isang malagim na plano. Si Mayor Rico kasama ang ilang kasabwat ay napagbintangang nagplano ng pagnanakaw sa bahay ni Arturo na nauwi sa kanyang pagpanaw. Noong November 4, 2002, inaresto si Mayor Rico sa kanyang tahanan at kinasuhan ng robbery with homicide. At siya na nga ang ika-11 na sospek na naaresto kaugnay ng insidente. May iba namang naniniwala na hindi simpleng pagnanakaw ang layunin ng mga kriminal, kundi isang itinakdang pagpaslang na isinagawa ng isang organisadong grupo ng mga kriminal na target ang mga biglaang nagiging mayaman. Isa sa mga naarestong sospek, si Noel Hinoso, ay sangkot umano sa iba't ibang kaso ng robbery homicide sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May posibilidad na ang pagpaslang kay Arturo ay bahagi lamang ng isang mas malaking modus operandi ng isang sindikato na nagmamanman sa mga nanalo sa loto. May ibang kaso na kung saan ang mga bagong loto winners ay nananakawan, kinikidnap o pinapatay sa parehong paraan. May mga espekulasyon na posibleng may grupo ng kriminal na nagmomonitor sa mga loto winners. Inaabangan kung paano nila ginagastos ang pera at sinusubaybayan ang kanilang kilos bago isagawa ang krimen. Matapos ang pagpatay, bagamat may ilang naaresto, marami sa mga sinasabing kasabwat ay hindi na nahuli o nakilala pa. May mga espekulasyon na ang mga ito ay may malalakas na koneksyon sa mga pulis o lokal na opisyal kaya't hindi na sila natuntun matapos ang insidente. Si Noel Hinoso, isa sa mga pangunahing sospek sa pagpatay kay Arturo Peña, ay unang naaresto at kinasuhan noong October 28, 2002, ngunit nakatakas mula sa kustodiya ng mga otoridad. Muli siyang naaresto noong September 2006 ng mga operatiba ng Traffic Management Group. Maliban kay Hinoso, ang ibang sospek ay sina Mayor Rico Guatno, Lito Abarico, Joselito Rose, Luisito Candoy, Aurelio Omega, Eric Peñalosa, Francisco Arrigue, Rolando Velasco at Renato Resanoda. Sa kabila ng pagkakahuli kay Hinoso, marami pa rin katanungan ang naiwan. Sino ang tunay na utak sa likod ng pagpatay? Matapos magsumite ng counter affidavit, 5 sa mga sospek ang pinawalang sala at pinakawalan din sa kulungan noong December 23, 2002 dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kalaunan ay nakalabas din sa kulungan ang matalik na kaibigan ni Arturo na si Mayor Rico Guatno dahil iniurong ni Leticia at ng pamilya Peña ang kaso laban dito. Sa paglipas ng panahon ay hindi na umano sumisipot sa pagdinig ng kaso ang asawa at pamilya ni Arturo at tanging mga pulis na lamang ang dumadalo sa mga hearing. Ang kwento ni Arturo Peña ay isang paalala sa atin na ang biglaang yaman ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap at pangarap na magkaroon ng mas magandang buhay, nauwi sa trahedya ang kanyang tagumpay. Ang kaso ni Arturo Peña ay isang babala sa mga lotto winners at iba pang biglaang nagiging mayaman. Ang pera, bagamat maaaring magbigay ng kaginhawaan, ay maaari ring magdulot ng panganib kung hindi ito maingat na hahawakan. Sa kanyang biglaang pagkapanalo, hindi niya inasahan na ang yaman na kanyang pinangarap ay siya palang magiging dahilan ng kanyang maagang kamatayan.
Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung sino talaga ang may kagagawan ng kanyang pagpaslang at kung ang kanyang pagkamatay ay bunga ng simpleng pagnanakaw o isang mas malalim na sabwatan.